Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel. Welcome back. So again, this video is from Melb's Castle na naman, ano? About na naman ito sa WPS nating mahal. So meron itong pamagat na mauning pinaatras lahat ng barko sa ayungin. Natakot sa pagbabanta ni Gibo? Question mark. Walang nanggulo. So yun, bago natin simulan, Melb's Castle, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung tip nyo ng mga ganito reaction video may kasama kayo manood, huwag niyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Pilipinas. So mga kanoisy, hindi na natin ito patalagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, na magandang video ito. Mauning pinatras lahat ng barko sa ayungin. Natakot sa pagbebenta ni Gibo. Walang nanggulo. Diyos ko, day. Ba't kayo natatakot? Well, sobrang lakas naman nilang manakot, so deserve din nila yan. So again, Melb's Castle, Pilipinas. Like, comment, share, subscribe. Start. And the Sierra Madre, that is, Start zero dapat. Start zero lang. if China were to take the Sierra Madre, that is a clear act of war on a Philippine vessel, will react. And Talaga lang. naturally, we would expect it. Yan ang direktang pagbabanta ni Secretary Gibo sa China. Matapos niyan, wala nang sago pa ang nangyari sa Ayungin Shoal. July Nako. 5 pa yung pinakahuling flash na may naputulan pa ng daliri. Pero ngayon, Tagal na, no? July 5. Pero I think dahil lang din naman yan sa Skoda Shoal, eh. Kasi doon na daw yung apple on the ice. On the ice talaga. matagumpay na namang nakapag-resupply mission ulit ang AFP sa BRP Sierra Madre nang walang pangaharas ng China Coast Guard. Pagigiit kasi ng Chinese Foreign Ministry, pinayagan daw ng China ang AFP mag-resupply mission doon na agad nang pinalagan ng PCG sabay sabing napakasinungaling mo talaga, Mauning. Hindi kailanman magpapaalam ang AFP dahil teritoryo at pagmamayari yan ng Pilipinas. Lakas ng trip, ano? Para lang may ipamukha nila sa mundo na sila yung Samkain Alpha. Pinapalabas nila na pinapayagan daw nila tayo. Pero ang totoo naman, hindi naman talaga tayo nagpapaalam kasi sa atin yan eh. Hindi na lang nila aminin na babalik talaga tayo dyan dahil meron nga tayong pinanghahawakan na titulo dyan na sa atin yan. Diba? Doon pa lang sa EEZ, bagsak na sila doon eh. Diba? We don't need to ask permission from the Chinese government. As far as the Philippine government is concerned, Ayungin Shoal falls within the exclusive economic zone of our country. Natanong naman si Defense Secretary Gibo na pag inakyat talaga yan ng China, sa tingin nyo tutulong ang Amerika. Nabubulok na raw kasi ang barko kaya tingin ba ng AFP makikipagpatayan ang US para dyan? Sinagot agad yan ng Secretary Gibo. Oo, nabubulok yung barko, pero may buhay na nakatira dyan. Di raw Tama. papayag ang Pilipinas na patayin tayo ng China nang hindi tayo lumalaban. You're talking about a rusty old warship. Ano din talaga siya, magkakaroon talaga ng I think papanig talaga sa atin yung US dyan. How realistic is it to expect the United States to intervene over the fate of a warship like that? There are people in there. That is an outpost of Philippine sovereignty. So we're not talking about the rusty old vessels solely. We're talking about a piece of Philippine territory in there. Kahit ang Philippine Navy itinangging hindi tayo magpapaalam kailanman sa China. Gagawin raw ng AFP ang gusto nila nang hindi sinasaguni sa mga Chinese. LP-57 BRP Sierra Madre is a commissioned vessel of the Philippine Navy. It is in Ayungin Shoal or Second Sama Shoal, which is a low tide elevation within our EEZ. We have sovereign rights on the waters adjacent to Tama. LP-57 Second Sama Shoal. The Philippine Navy in particular and the AFP in general does not need to seek any permission from any power, any foreign power. We could sail and fly in support of our constitutional mandate. Sa kabila ng Dapat lang, 'di ba? Nakakahiya naman 'yun sa part natin kung magpapaalam pa tayo sa kanila. Kasi if ever gawin 'yan, kung sino mang hunghang na gagawin 'yan, magpapaalam tayo sa kanila. Wala na, finish na. 'Di ba? I think kataksilan 'yun sa bansa natin. Magpapaalam ka, "Hey China, magre-resupply kami ha, dadaan kami, gaganyanin mo." Mas lalong lalaki yung ulo nila. Iisipin nila na okay, sa atin nga talaga to kasi hesitant sila eh. Isa din kasi yan sa gustong mangyari ng China, yung maging hesitant tayo na pasukin yung EEZ. Kapag ka nangyari yan, wala na. Mas lalong lalakas yung loob nila. Mas lalong paniniwalaan nilang sarili nila na sa kanila nga yung lugar na yan. Na totoo nga talaga yung 9-dash line nila na kalokohan lang naman. 'Di ba? Kaya yun yung pinaka-iniiwasan talaga natin na magbigay ng motibo sa China na magpaalam tayo sa kanila. Next nila, men.
tagumpay na supply mission, may presensya pa rin ang China na nakasunod sa AFP. Ang iniisip ng militar, baka may biglang pag-ataking gawin ang China. Yan raw ang pinaka-tinututukan at binabantayan ng sundalo natin. It's really not alarming in terms of the numbers, but what we are really concerned about is their actions towards our own troops. So we keep on repeating that, of course, we will always look out for the welfare of our troops on the contested sectors. Hindi tayo dapat magpakakampante sa China. Baka mamaya may sorpresa talagang gawin yan sa atin. Ano sa tingin nyo ang dahilan bakit hindi nanggulo ngayon ang China? I-komento sa baba ang yung salo. So, yun lang naman mga kanoisy. So, kayo na masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, kita nyo naman yun. Malinaw pa sa klaro. Diba? Na wala talaga men. Yung China talaga is more on ano sila eh. Grabe no? Nag-i-illusion na nga sila sa 9-dash line. Nag-i-illusion pa sila na pinayagan doon nila tayo na mag-resupply dyan. Like what? Anong klaseng statement yan? Sa amin yung teritoryong yan, tapos ipapalabas nyo sa buong mundo na ano, porket nakakapasok-pasok kami dyan, ipapalabas nyo na nagpaalam kami or pinahintulutan nyo kami. Lalakas ng trip nyo diba? Hindi na lang kasi nila sabihin na huwag nating masyadong anuhin yung Philippines kasi may palag-palag din sila eh. Sa papel. Kasi yung palag in physical parang malabo yun kasi I think hindi ina-allow ng mga high-ranking officials eh. Diba? Kaya nga, so, nakakalungkot pa kasi sa loob mismo ng ng tawag dyan, komando natin, ng mga opisyal natin dyan, sila nag-aaway eh. Diba yung isa bumaba na dahil hindi nagkakaintindihan. Like yun, so sad kasi parang binibigyan lang din natin ng rason yung China or binibigyan natin ng China ng hope na okay, effective pala yung mga ginagawa natin, magkakawatak-watak sila eh. Something like that yung iisipin nila. Diba? So sana wag nating ibigay sa China yung wag nating ibigay sa kanila yung hinahangad nila na makamit yung lugar na yan. Yung hinahangad nila na isuko natin yan. Yung hinahangad nila na matakot tayo sa kanila. Wag nating ibigay yun sa kanila kasi kapag ginawa natin yan, wala na. Finish na. Diba? Tapos na. So sad lang din kasi syempre sino ba naman yung magsasuffer niyan. 'Di ba yung mga bagong generation lang din. Generation talaga 'Di ba? Kaya dapat talaga firm tayo sa sa plano ngayon. Like siguruhin talaga natin. Tapos yun, kung wala mang ginagawang kasi I think July pa daw, 'di ba? July pa daw yung huling pang-aano ng China diyan sa BRP Sierra Madre. So that doesn't mean naman na tapos na Kasi di natin alam may ibang plano sila. Or yun nga parang I think dahil lang din yan sa sa Skoda kasi I think yun yung pinag-focusan nila ngayon, di ba? Yung Skoda show. Kaya siguro yung tawag dyan, yung Baho de Masinloc parang naiwan nila. Nakakatawa lang ding isipin kasi hindi pala kayang mag-multitask ng China, di ba? Yun, isang lang talaga. Like kung sa ayungin lang siya. Kung sa Skoda show lang talaga siya. Hindi niya kayang sabayin. So what if pagsabayin natin, di ba? Or hindi, parang pinagsasabay naman na natin kasi hindi rin. Lugi din tayo kasi nung mga nakaraang balita umuwi yung barko natin eh. So ang tanong na lang natin dito, kailan ba talaga tayo magkakaroon ng pangil dyan sa Skoda show? Di ba? Kasi yung mga kababayan natin, wala, inip na din sila eh. So kayo ba? Naatat na din ba kayo? Comment down below. So again, hanggang dito na lang. Kayo na masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yun sa comment section. So again, Melbs Castle, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganito reaction video, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan mag-like, share, comment, at mag-subscribe. So that's it. Thank you so much for watching. Filipinoise is out.